kay Marcoleta, no? Kasi po, grabe po 'to. At saka itong, akala mo, nagmamabuti na naman. Okay. Eto po, ayon kay Marcoleta, ito po mga argumento ni Marcoleta, no, tungkol po dito sa pananamantala nito pong mga hinayups na mga may-ari ng kumpanya. Sabi ni Marcoleta, no, okay. Ito po ay naganap, 'tong mga sinabi ni Marcoleta na 'to, naganap po 'tong ng, ah, kahapon. Sabi ni Marcoleta, approximately 3 bilyon ang kinikita ng, mga oil companies, kasama na si Ramon Ang ng Petron. Si Ramon Ang ng Petron, si Ramon Ang ng NAIA, si Ramon Ang ng, Bagong Airport, si Ramon Ang, si Ramon Ang, si Ramon Ang. Titindi niyo. Kasama ka sa kumikita. Pinagkitaan ninyo habang may krisis. Alam po ninyo, ito po ang mga tao na talagang wala na pong konsensya kundi kumita lang. Mga kala mo napakabubuting mga nilalang. Yan po yung sinasabi natin sa mga dito po sa mga oligarko. Legal po. Tignan niyo po, i-compare po natin. Ayon po kay Marcoleta, yung, average na delivery ng mga maleta na galing sa nakaw sa flood control at iba pang mga nakawin na ninakaw sa gobyerno, 2 billion a day, approximately. Pero eto po, mga oligarko natin, hindi po masasabi na illegal ang kanilang ginagawa. Legal na legal po. Yung illegal yung ginagawa, yung pagnanakaw sa gobyerno, 2 billion lang ang dinideliver. Ito pong mga legal na magnanakaw na mga may-ari ng mga oil companies, 3 bilyon ang kinikita nila. Mas daig pa po yung mga magnanakaw ng maleta. Mas daig pa po yung kinikita ng mga magnanakaw sa maleta. Imagine niyo, yan po. Kaya po galit na galit si Tatay Digong sa mga oligarko. Bakit po? Hindi po sila, ang mga magnanakaw po sa gobyerno, illegal ang pagnanakaw. Ito pong mga oligarko, harap-harapan, legal ang pagnanakaw nila. Bakit po natin nasabi? Tignan nyo naman yung ginagawa, may crisis na't lahat. Nagtaasan, tayo po ang may pinakamataas na presyo. Tayo po ang may pinakamataas na presyo ng langis. Yung itinaas po na presyo ng langis, tayo po sa Pilipinas. 97%. Yung susunod sa atin, 46% lang. Meron pa, Indonesia, 9%. Akalain nyo, hindi po sila kumikibo. Lahat ng tao naghahanap ng masisisi. Bakit hindi po nyo sinisisi? Yung mga may-ari ng oil companies na yan. Lahat. Alam nyo kung bakit may kasalanan ng gobyerno, inaalaw nila. Kasama naman pala sa oil deregulation. Kasama po sa oil deregulation law, yung batas po na yan, magbabantay dapat yung gobyerno natin. Yan ang sinabi ni Marcoleta. 3.03 billion daily. Samantalang yung mga magnanakaw na illegal, 2 billion lang ang kanilang dinideliver sa loob ng isang araw. Sa madaling salita, sa kwenta ni Marcoleta, mas malaki pa yung ninanakaw na legal ng mga may-ari ng mga kumpanya na yan. Itindi nyo. Anyayaman nyo na, lalo pa kayo yumayaman. Dahil wala kayong mga konsensya.
pahirap kayo sa Pilipinas. Alam nyo, dapat kayo ang mga mayayaman, kayong mga oligarko, kayo dapat, may nakita ba kayo na oligarko na namigay? Alam nyo, nung panahon ng pandemya, nakakatuwa po yung mga tao, di ba? Merong mga pantry. Yung may mga konting mga tao nagpasimula, may nagpauso niyan eh. Di ba? Ambagan. Yung mga may kaya-kaya magdadala ng mga itlog, magdadala ng ng mga gulay. Yung mga walang-wala naman, kukuha sila ng pangangailangan nila ng araw na yun. Hindi po natin nakita yung mga may-ari ng mga oil companies na yan na tumulong. Alam nyo po yung mga oligarko, pag hinayaan nyo lang po yan na magkamal ng salapi, wala pong kabusugan yung mga yan. Bilyonaryo na mga yan, bilyonaryo na yan. Di nyo ba naisip? Hirap na yung pangkaraniwang mamamayan, wala kayong pakialam. Yung mga community pantry, hindi nga nagko-community pantry ang mga yan eh. Mga hinayupak na to. May-ari kayo, tapos ngayon, ang sinasabi na ni Ang, eto, para kunwari, na naman siya, bida na naman, masyado kang pabida. Nung pangangailangan, ito sabi niya, kung gusto ng gobyerno, pwedeng bilhin ng gobyerno yung Petron. Sa akin, kung sa tingin nila, mas magaling silang magpatakbo. In short, you have 100% cooperation para tulungan ng kababayan natin. 100% cooperation? Meron kang 100% cooperation? Bakit ka nagtaas ng presyo? Sabi ni Marcoleta at ni Loren Legarda, yung stock ninyo, binenta nyo ng napakamahal ngayon. Tapos sasabihin mo ngayon na 100% may kooperasyon ka sa tulungan ng kababayan natin. Ang tulong ninyo, barya lang. Pero yung tinaas ninyong presyo, yan na nakaperwisyo sa mamamayang Pilipino. Ngayon, mag-o-offer ka ng tulong. Yung mga katulad nyong mga oligarko na may-ari ng mga oil companies, wala kayong konsensya. 129%, sabi ni Marcoleta. Yung sa official na nakita namin, 97%. Yung sumusunod sa atin, Thailand. Alam nyo kung magkano lang po tinaas nila? 46%. Yung Indonesia, kapitbahay din natin, 9% lang tinaas. Sa atin, 97%. Dumoble. Hindi nga dumoble. At meron pala sa batas na oil deregulation na dapat nagbabantay yung DOE. Dapat nagbabantay yung Department of Energy. Putya, hindi na nga raw natutulog si Garin, hindi pa nakapagbantay. Bakit ka hindi matutulog? Pagbantay ka. Hindi yung katwiran nyo, hindi natutulog. Makikipag-cooperate, daw sila, 100% daw tutulong, makikipag-cooperate. Huwag ka na makipag-cooperate, babaan nyo na lang yung kasakiman nyo. Babaan nyo yung presyo ng langis. Nalalaman pa kayong 100% cooperation. Pare-pareho kayo. Kaya magkakasundo kayo eh. Mga oligarko, ngayon napapatunayan nyo, di ba? Alam nyo na ngayon kung bakit si Tatay Digong galit na galit dyan sa mga oligarko na yan. Panahon ng krisis, mananamantala. Walang sumisita dyan sa mga yan, di ba? Protektado yung mga yan. Ewan ko kung bakit. Si Tito Soto pala, tsaka si Ping Lacson, bakit tahimik kayo ngayon lahat? Mabuti na lang, nag-iingay na si Loren Legarda. Kung ako sa inyo sa Senado, palitan nyo na yan, di ba? Inuuto nyo pa si Legarda na bibigyan nyo ng ilang buwan para maging presidente. Loren Legarda, yung tinanggihan mo na ayaw mong magpresidente, ngayon ikaw na magpresidente. Kasi wala kang aasahan dyan sa mga kasama mong senador. Ni hindi kumikibo ngayon eh.
Asan na yung mga nakasawsaw sa lahat? Asan na yung mga senador na may mga pinagmamalaking, kadena-kadena bill, mga pukilang mga bill niyo mga walang kuwenta lahat. Ano, mag-isip na naman kayo ng batas, na wala kayong katuturan. Isip na naman kayo ng kadena bill, ano naman, ang mga partible bill naman, para magagandang pakinggan. 'Di nga namin alam kung ano yung lintik na kadena bill na 'yan. Kung magmalaki ko, sinusulong na namin ang anti-dynasty kadena bill. Gawin ninyo, magtrabaho kayo, titahin ninyo yung mga oil companies. Lahat ng mga magnanakaw, legal man o illegal. Yung pagnanakaw sa flood control, yan ang halimbawa ng illegal na pagnanakaw. Yung pagnanakaw ng mga oligarko, legal na pagnanakaw. Bawal ba magtaas ng presyo? Hindi. Pero kasakiman yan. Mga sakim kayo. Piruin nyo, saan kayo nakakita? Tayo pinakamataas na itinaas na langis. Pwede naman palang 46% lang. Grabing kasakiman nyo. Tapos, sabihin nyo, willing kayong tumulong. 'Wag na kayong mag-ambisyon na magkaroon ng sariling gasolinahan ng gobyerno. Ibebenta lang din yan. Puta, ang dami na nga natin pag-aari na binebenta eh. Panay benta-benta na lang eh. Okay. Ano po ang mga argumento nito ni ano? Ito mismo yung sinabi ni Marcoleta. I have to apologize for making this comparison. Yung 18 Marines po, yung kanilang dineliver na mga mali-maleta, kinompute ko rin po eh. Despite the logical nightmare scenario that was peddled to the public, ganito po yun eh. Approximately, they were delivering 2 billion pesos per day based on 33 months times 4 weeks. It's maleta. Ito pong gross income na kinocompute ko, Mr. Chair, mas mataas pa po doon. Mas mataas pa po doon sa halaga na dinala ng 18 Marines allegedly. Wala po akong inaano, yung analogy lang po. Yun yan. 3.03 billion kinikita kada araw. Kada araw. Ayan o. Diesel, 2.32 billion daily. Gasoline, 714, kaya 3.03 billion per day. Ang kinikita ninyo dahil sa ginawa ninyo na yung dati na ninyong binili ng murang langis, ibinenta nyo ng super mahal. Yan. Ang katwiran ng mga oil companies, replacement cost principle. Pag naubos daw yung mura na yun, bibili na sila ng mahal. Kita nyo, ugali yan. Para saan po yung gobyerno kung kung oil companies lang, bahala na sila kung magkano ipresyo nila. Oo nga, yun nga tanong natin. Para saan pa yung gobyerno? Kayo po protection namin eh. Di ba? Oh. Tapos sasabihin ni BBM, ito, singit ko lang, wala sa topic. Pero bigla ko lang naisip, narinig ko kanina si Auntie Claire eh. Sabi daw ni BBM, pag yung pumalit daw yung dati niyang kaalyado, si BP Sara, baka hindi daw ituloy yung mga ginawa niya. Kaya tinanong si Auntie Claire, sabi ng reporter, ano po ba yung kinatatakot ni BBM na hindi itutuloy ni BP Sara kung sakasakaling mapalitan na siya? Sabi ni Auntie Claire, katulad po halimbawa, yung siya po yung unang nagpa-imbestiga ng flood control
problem, flood control corruption. Siya daw ang nagpaimbestiga. Baka 'pag pumalit si VP Sara, o hindi naman nila binabanggit si VP Sara, pero alam niyo na kung sino 'yun, 'di ba? Baka daw 'pag pumalit si VP Sara, hindi na maituloy yung pag-iimbestiga. Una, Auntie kaya kayo lang ang may imbestigasyon niyan kasi sa panahon lang ninyo nagkaroon ng ganyang kagrabeng nakawan sa flood control. Ikalawa, imbestigasyon niyo palabas lang, eh. Wala namang, wala namang kontribusyon yung ICI na 'yan. Ang kontribusyon ng ICI para matigil yung imbestigasyon ni Marcoleta, para matigil yung imbestigasyon sa House. Tagumpay kayo, 'di ba? Palabas lang lahat ng ICI. Ngayon, kahit sino po tanungin niyo, ano silbi ng ICI? Wala. Ang silbi ng ICI para kunwari. Ewan ko, nag-iilusyon yata si BBM na meron siyang nagawa. Okay.